Mula kay Philippines Trending News mga tol, kakapasok lang President Marcos nagkagulo na. Buong mundo umalarma, China pinasok ang Pilipinas, West Philippine Sea delikado. Mga tol, binasa ko lang yung title mga tol. Yan hindi tayo magbabalita, kumbaga bibigyan lang natin ng reaksyon at commentary itong balita mga kapatid, no? Kasi may mga nagko-comment nagbabalita ako. Hindi ako nagbabalita mga tol, ako yung nagbibigay lamang ng komento, side comment kumbaga. Parang kayo, sa mga napapanood nyo, nagko-comment kayo, yun yung comment ninyo. Ako naman sa pamamagitan ng video. Alright, so etong papanoorin natin to mula kay Philippines Trending News. Siyempre may kinalaman pa rin to sa West Philippine Sea, sa karagatan ng Pilipinas, sa exclusive economic zone natin mga tol, na ngayon ay pinapasok ng China. So ito bibigyan natin ng reaction ngayon. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman sa Pilipinas, sa bansa natin, pare-pareho tayong Pilipino, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Naniniwala si House Ways and Means Chairman at Albay Congressman Joey Salceda na ang presensya ng Chinese vessel sa Philippine Rice ay isang malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ay reaksyon bunsod naman ng namatang dalawang research vessel ng China dyan sa pag-aaligid nila sa naturang bahagi ng karagatan. Biruin mo nasa kabila na sila At sinabi ni Congressman Salceda na bagamat ang West Philippine Sea ay maaaring tinitingnan na tila isang kondominium para naman sa mga kapitbahay na bansa. Ngunit ang China ay ganap na walang lugar para sa Benham Rice. At ang tinatawag din ito na Philippine Rice dahil naman sa ilang amyenda na ginawa kaugnay sa katawagan ng naturang parte ng ating karagatan o teritoryo. Ito ay isang eksklusibong teritoryo para sa Pilipinas. Inihayag ng ekonomistang mambabatas na sa kasalukuyan ay mamayang mga hakbang na ang ginagawa ng Defense Secretary na si Gilbert Chodoro hinggil naman sa pagpapalakas pa ng technological advancement at ng kapasidad, partikular na sa aerial at maritime patrols. Binigyang diin pa ni Salceda na sa pagsulong, hindi lang dapat gawin at magpatrolya, kundi ipatupad din ang ating mga karapatan sa naturang lugar. Sinabi ni Salceda na nakikipagtulungan na ngayon kay House National Defense Committee Chairman Congressman Buboy Tupas para sa pag-acquire o kaya naman ay pagbili pa ng mga advanced na armas at military hardware. Naipasa na rin dyan sa Kamara ang bersyon kaugnay doon sa naghihintay na lamang ng Bicameral Conference Committee mula sa panig naman ng Senado at yan ay mababalangkas na umano yung pagbili ng mga karagdagang pasilidad para sa ating puwersa. Diba kailangan natin talaga rito ng dagdag at mga advance na mga kagamitan mga tol. Pero mo nalalaman pa natin yung mga ganung balita sa ibang lahi pa mga tol, diba? Pinopost nila sa Facebook, sa Twitter mga tol. Yung mga ganong balita na para tayong merong isang napakalaking bakuran tapos kukunti lang ang nagbabantay. May nakakapasok na, may nakakalabas pa na hindi natin nalalaman mga tol, di ba? Sabi nga ganun kung ang West Philippine Sea parang pwedeng kondominyo mga tol. Inaangkin nila yan malapit. Kumbaga, ang daming mga bansa mga tol na katapat nitong South China Sea at ang West Philippine Sea bahagi doon. Pero talagang wala na silang gagawin pa dito sa Benham Rice at yun ang nakakapagtaka, anong ginagawa nila dyan mga tol. Sa kaugnay pa ring balita dyan sa My Philippine Rice, wala daw dapat na ikabahala sa namataang dalawang research vessels ng China na umaligid sa My Philippine Rice na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas noon lamang nakalipas na linggo. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad. Paliwanag ng opisyal na base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, otorisadong dumaan ang maritime traffic sa exclusive economic zone ng isang coastal state. Umalis naman na din aniya ang mga nasabing barko ng China mula sa exclusive economic zone ng ating bansa noon pang araw ng Sabado matapos nga ang tinatayang 3 araw na paglalayag ng mga ito. Una na ngang iniulat ng US Maritime Security Analyst na si Ray Powell na sa kanyang X account na umalis mula sa Guangzhou, China noong Pebrero 26 ang dalawang Chinese research vessel at naglayag umano sa pamamagitan ng Basco Batanes at namataano namang Marso 1 na nasa bisinidad na ng silangang bahagi ng Luzon sa northeast corner ng Philippine Rice. Base naman sa tracking ng Naval Forces Northern Luzon, sinabi ni Commodore Trinidad na ang general direction ng dalawang Chinese vessels ay papuntang Pacific Ocean. Kaya't posibleng nagsagawa lamang umano ang mga ito ng isang normal transit passage sa lugar. Hulian niyang namataan ang mga barko ng China
Ito po ay 600 nautical miles silang bahagi ng kasiguran sa Aurora o labas na ng exclusive economic zone ng bansa nitong umaga nga ng linggo. Sa kabatiran naman ng publiko, ang Philippine Rice ay kilalang mayaman sa yamang dagat na nagsisilbing fishing ground at marine biodiversity hotspot. Mayaman din ito sa potensyal na mineral at langis. Tahanan din ito sa mga di pangkaraniwang corals at daang-daang species ng mga lamang dagat. Nagsisilbi din itong spawning ground at nursery ng migratory fishes gaya na lamang ng pambihirang Pacific bluefin tuna. Ngayon, anong sasabihin nila na walang dapat ikabahala? Knowing China, mga kapatid, alam natin yan. Kung anong ginagawa nila sa West Philippine Sea, inuubos nila yung likas na yaman dyan at ipinagdadamot nila sa Pilipinas, mga tol. Which is pasok naman yun sa ating exclusive economic zone, ha? So ngayon, kakasabi lang na ang Benham Rice ay napakayaman, mga tol, sa mga likas na yaman, sa langis, sa lamang dagat. Tapos andyan dyan ng China. Tapos walang ikakabahala. Patay tayo dyan. Research vessels pa, mga kapatid, yung dumaan dyan, ha? Huwag kayong aalis dyan, ha? Huwag kayong aalis dyan. Kahit anong mangyari, huwag kayong aalis dyan. PBBM orders Philippine Coast Guard and BIFAR to maintain Philippine presence in West Philippine Sea. Ngayon lang yan, bago yan. Ayan, Feb 17. President Ferdinand R. Marcos has ordered the Philippine Coast Guard and the Bureau of Aquatic Resources, Bureau of Fisheries, tinan nyo, PCO talaga, PCO yan, BIFAR nga but Bureau of Aquatic Resources. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. PCO talaga. Ayusin nyo nga trabaho nyo dyan. Ito na nga lang ginagawa nyo The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to maintain the country's presence in the West Philippine Sea amid China's continued presence in Philippine waters. Yun ang sinabi ni Commodore J. Tariela kanina nga doon sa Saturday News Forum. Panoorin natin yung balita. Pinakahuling Bongbong Marcos ang patuloy na pagpapatrolya ng Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang pinakahuling resupply mission ng BIFAR sa Panatag Shoal kung saan naglagay ng mga floating barrier ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa aerial video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang mga barko ng China nitong Webes na naglalatag ng floating barrier sa bukana ng Panatag Shoal na nasa kanluran ng Zambales sa West Philippine Sea. Naglalatag na sila ng barrier. Kasabayan ng resupply mission ng barkong BRP na tutamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sa isang forum ngayong araw, sinabi ng Philippine Coast Guard na wala silang na-monitor na floating barriers noong mga nakaraang linggo. Kaya hinala nila. The moment na ma-monitor nila that there are Philippine government vessels within the vicinity of Bajo de Masinloc, that's the time that they place a floating barrier. There's something that we are still evaluating, no? Nagpalitan pa ng radio challenge ang Chinese Navy at eroplano ng BIFAR habang isinasagawa ang resupply mission sa Panatag Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Philippine aircraft, this is Chinese Naval Forces calling. You have approached the air adjacent to China's Hualien Island. To avoid miscalculation, please alter your course. Sinagot yan ng BIFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines, China, as a signing member of the UNCLOS on 10 December 1982. My requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your Sampal country. sa mukha nila. Gusto ko yung ginawa niya ng BIFAR. Gusto ko yun. Ako rin. Ay, China, signatory kayo ng UNCLOS noong December 10, 1982. Pinaalalahanan Sumunod kayo sa UNCLOS. You're way beyond the 200 nautical mile zone. Ang galing nun, ang galing nun. Halika natin. Gusto ko yung exchange na yan. Member of the UNCLOS on 10 December 1982. My requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Sa kabila nito, You're way beyond your 200 nautical miles of your EEZ of your country. Sobra-sobra na kayo, no? Nakapirma kayo sa UNCLOS, pinaalalahanan sila Sampal sa mukha nila yun. Beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Sa kabila nito, nakapaghatid pa rin ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Pinabulaanan din nila ang pahayag ng China na pinalayas nila ang barko ng BIFAR sa nangyaring resupply mission. With the lies that they are producing, hindi na tayo affected dyan.
They are just keep on humiliating themselves every time that they fabricate lies. Oo. Dagdag pa ni Commodore Tariela, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ng Coast Guard at BFAR na ipagpatuloy ang pagpatrolya sa West Philippine Sea. Sa impormasyon namang ibinahagi ng BFAR, may mga nasira umanong bahura sa Panatag Shoal dahil sa pangingisda gamit ang cyanide na isang nakalalasong kemikal. Ang pinaghihinalaang nasa likod niyan, mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. According to the statement of our Filipino fishers, this Chinese actually they intentionally destroyed Baho de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Sa ngayon, magpapatuloy daw ang rotational deployment ng PCG at BFAR sa Panatag Shoal. Pero paglilinaw nila, hindi yan para galitin ang China. Objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Baho de Masinloc. Our objective here is to protect the Filipino fishermen. To make sure na ang mga Pilipino mangingisda ay makakapangisda sa Baho de Masinloc. Kumpiyansa rin ang BFAR na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalita mula sa frontline, JC 5 to 7% ba naman ng isda sa Pilipinas? Doon nang gagaling eh. Paalaki niyan. Kailangan talaga bantayan yan. Ay nako. Naalala ko nung unang sumabog yung issue kay Commodore J. Tariela. Naalala niyo yun? Tapos bigla siyang inatake ng mga bataan ni si Digong. Grabe yun. Si Digong. Naalala niyo yun nung unang bumira si Commodore Tariela sa mga makapili. 'Di ba? Yung mga pinagtatanggol yung China sa Pilipinas. Grabe yun. Ang level yun. Pero alam nyo, mga DBS, ito tip lang, libreng tip. Alam nyo kung saan kayo nawala ng kredibilidad sa masang Pilipino, sa mamamayang Pilipino? Dito, sa West Philippine Sea. Before pa yung chismis ng destabilization, before pa yung mga ganyan-ganyan, wala pa yun. Hindi nyo pa naiisip yun. Before pa yung Polvoron video, before pa yung Marcos Bangag, etc. etc. Bago pa lahat yun, dito kayo unang nasira sa West Philippine Sea. Dito kayo nabangsagang mga makapili. Dito kayo nabansagan ng mga traidor. And I would tend to agree. Siyempre sasabihin nila ganito. Hindi ko lumaban doon, etc. etc. What have you. Alam nyo ba na hindi lang naman sa gera pwede maipaglaban? Tama. Ito ginagawa natin ngayon. This is information warfare. Yeah. Sinabi na yan ng National Security Council natin. Ang China, inaatake na ang Pilipinas. Sa paanong paraan? Sa paraan ng impormasyon. Pinipake newsan tayo, gumagamit ng mga sikat na influencer, gumagamit ng mga experts daw. Gumagamit ng mga politiko na galing sa Pilipinas, ginamit si Digong para panghikayat sa mga Pilipino, etc. etc. All of these things, mga kutsero, is part of the information war. And right now, tayo pong lahat ay naging biktima ng pang-fake news ng Chinese Communist Party gamit itong mga tao na to. Ang dami, di ba, mga tol? Napakarami. May mga attorney, mga dating may posisyon sa gobyerno, mga tol, na ngayon nagbabalita. Ipinapakita nila sa mga Pilipino yung mga nawalang project daw kuno, di ba? Yung mga napurnadang project daw sana ng China, no? Dahil nga sa alitan, dahil nga sa tensyon na nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ginagamit nila, mga tol, yun para manghinayang yung mga Pilipino. Anong nakakapanghinayang doon kung ang kapalit ipapamigay mo yung soberanya mo? 'Di ba? Release ng trend, 'di ba kayang gumawa ng ganyan ng Pilipinas? So yung kung pwede naman tayong kumuha na lang ng ibang pwede mag-sponsor sa ibang bansa o kaya tayo mismo, mga tol. Ang hinayang na hinayang sila doon, mga tol. 'Di ba? Yung mga proyekto daw sa Mindanao, 'di ba? Ginagamit nila yon, mga tol. O kaya eto ginagawa natin, mga tol. Sa reaction video and commentary tayo para at least mabawas-bawasan man lang, mga tol, no? Yung mga napapaniwala na pro-China. Ng Chinese Communist Party gamit itong mga tao na to. Dinala pa sila sa China para mag-orientation. Nako. Ayan na nga, mga kapatid, no? Alam ko, meron kayong napapanood na mga ganyang video. Siguro sa mga alam niyo yung media na inaatake ngayon sa Kongreso na minsan ay naipagtatanggol din natin dahil sa mga Kongreso, di ba? Isa pa yun, mga tol, isa pa yun. Siyempre, hindi sila aamin. Pag direkta mo sila, inorient ka doon, no? Sabi, hindi! Tinuruan lang kami paano gawin to, paano gawin yan.
Walang aamin. Si Martin Andanar nga, nasa China ngayon eh. Siya raw ang pumupondo ng Chinese China disinformation sa Pilipinas. Umamin ba? Hindi! Siyempre, walang aamin. Uy, meron tagapagtanggol dito si mga Shidigong. Nag-iisa ka lang dito, boy! Sino to? Si McLeod Sarate. Pagtripan nga natin si McLeod. Kay tayo lang daw mga loyalista, naniniwala na walang kredibilidad ang mga DDS. Patay. Grado ka? 70% ng nag-survey. Ang sabi, kontra sila sa gusto nyo. Tapos according sa survey, maraming may gusto ng ginagawa ni PBBM sa West Philippine Sea. Dahil wala ka may pang-asar sa akin, ipang-aasar mo sa akin, kagat ng aso. Wala akong pake. Gamit kang bago, boy. Anyway, going back. At hindi lang to yung ipinag-utos ni PBBM recently. May bago. Related naman to sa military natin. Anong sinabi sa military? Military personnel banned from using TikTok. Pati sundalo natin, bawal na mag-TikTok. Tama lang naman actually. Kasi nakakatakot yung TikTok na yan. Kung ordinaryo kang sibilyan tulad natin, tayo mga sibilyan lang, walang relasyon sa gobyerno, wala tayong kilala sa gobyerno, ganito lang ang buhay natin sa pang-araw-araw. Okay lang mag-TikTok. Kasi wala namang national security threat sa atin. Di ba? Wala naman siguro national security threat sa atin. Pero kapag sundalo ka, or if you're part of the government, may problema. Recently, nakakaroon sunod-sunod, di ba? Nakakaroon ng sunod-sunod na hacking sa iba't ibang website ng gobyerno natin. And ang hackers daw ay nanggaling ng China. Alright mga kapatid, putulin muna natin to. No? Ito nga yung mga balita na napapakinggan natin at nabibigyan natin ng reaction mga tol. Yung China, pumupondo talaga sila. No? Para sa mga disinformation, gumagamit sila ng mga... Nakakalungkot man isipin pero yung ibang mga Pilipino talaga na ipagbili na nila yung sarili nila para sa pera, mga kapatid, sa katapatan, sa kanilang boss, mga tol. Kung sino man ang boss nila, ewan natin kung sino yun. Pero ipinagpalit nila yung Pilipinas, mga tol, no? Yun ang nakakalungkot. So tayo, mga tol, tayo mga Pilipino na tapat, no, sa Pilipinas, mga tol, ay kailangan manindigan ka. No? Hindi mo naman kailangan maging sundalo at pumunta doon para makipaggera sa kanila. Yung tipong wag ka lang madala at ipagtanggol mo sa pamamagitan ng paniniwala mo, mga kapatid, na sa Pilipinas, itong soberanyang to na inaagaw at inaangkin ng China, maging bayani ka, mga kapatid, sa pamamagitan ng isip mo na lang, no? Sa pamamagitan ng puso mo. Alright, so ikaw, anong masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.